Magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong magkakaroon ng daily words of encouragement. Kami po ay nasa biyahe ngayon. Pauwi po ng Candon City from our Love Month or Back to School Fellowship po doon sa Bacaray, Ilocos Norte. At please pray for our safety. Nandito po kami ngayon sa Cabugao na. And papunta po doon sa Candon City. And basahin ko po ang ating text, short lang po na daily words of encouragement. At least meron pa rin po tayong matututunan sa gabing ito. Dito po sa Psalms 119, verse number 105, sabi ng Bible, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Sabi po ni King David, yung iyong salita ang aking lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam niyo po, pagka lamp po ay ang gamit po ng lampara nung araw, pag walang ilaw, so yan po ang kanilang ginagamit upang sa ganun ay maging maliwanag, makita po nila yung kanilang mga ginagawa, at makapagtrabaho pa rin po sila or makakain sila. Liwanag po sa kanilang bahay. Yung light naman po dito, mga kapatid, ay naihalin tulad po ito sa ilaw ng kasi light unto my path yung dinadaanan. Alam niyo po yung sasakyan, para ngayon po nasa biyahe po kami galing Back to School Fellowship sa Bacaray, Ilocos Norte at papuntang Candon City, ay meron po kaming light di ba? Headlight ng sasakyan. At kahit po yung headlight na yan ay ang naiilawan yan siguro mga 5 meters ganyan, alright, or 6 meters. Hindi niya na po naaabot yung 100 meters, 200 meters, pero habang tumatakbo po yung yung sasakyan, ay sumusunod po yung light Kaya po maliwanag yung pagmamaneho, yung pagdadrive, nakikita natin yung mga sasakyan, daanan, sapagkat may light di ba? Ganon din po ang sinasabi ni Hari David dito sa Psalms 119 na 105 na, "It is a light unto my path." Bawat kilos po natin, bawat hakbang po natin, bawat movement po natin pa-forward, meron pong liwanag na nag-iilaw ng ating pong daanan, mga kapatid. Ang mundong ito ay nagbibigay po ng kadiliman sa buhay ng mga tao. Sapagkat katulad ngayon yung mga issue na nawawalang sabungeros at gera and mga kung ano-ano pa, di ba? So kumbaga ang mundo po ay nagiging madilim. So kumakain pa lang po kami. Okay? So nagiging madilim, alright, ang ating buhay, pero para po magkaliwanag yan at maging maganda ang ating pong mga dinadaanan, kailangan din po natin ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi diyan, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Alam niyo po, ang pamilya na madilim, walang liwanag, walang yung tinatawag na walang liwanag ang authorities, yung asawang babae, hindi niya alam ang kanyang obligation. Nasabi ng Bible, "Wives, submit to your own husband. Husband, love your wives. Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Pag hindi po nila alam yung mga bagay na yan, talagang magulo, talagang madilim po, di ba? So akala ng asawang babae ay ang pagsasubmit sa asawang lalaki ay inferiority. Hindi po. Submission is not inferiority, but it is an ability. Na nagagampanan talaga yung trabaho, role natin sa ating tahanan. Dahil po may family structure na tinatawag, yun po ang nag-iilaw. Yan po ang nagliliwanag sa mga dinadaanan natin. Kaya ang pamilya na may salita ng Diyos, maayos po yan, masaya po yan, organized po yan. Wala pong away dyan na hindi nasusolve. May misunderstanding pero agad-agad nasosolve po yan. Bakit? May liwanag Alam nila ang kanilang gagawin,
alam nila ang kanilang decision, alam nila paano mag-solve ng problem, kaya maayos ang pamilya, di ba? Husband, love your wives. Wives, submit to your own husband. Children, obey your parents. Parents, admonish your children. Yun po ang liwanag. Maliwanag na family structure, kaya po organized, kaya po maayos, kaya po masaya, kaya po payapa, sapagkat may ilaw eh. Di ba? Yan po ang kailangan natin, mga kapatid, sa ating pong pamilya, sa ating pong tahanan. Kaya salamat sa Panginoon na bukas may pagkakataon muli tayo na pumunta sa ating kanya-kanyang church at meron po ulit tayong maririnig na Word of God na magiging lampara sa ating feet para maliwanag yung paligid, a light unto my path. Habang tayo po ay nag-move forward, nag-step, ay parang sasakyan po na nagliliwanag, may headlight, kahit hindi niya naaabot yung 500 or 1 kilometers, pero habang umaakbang po yan, mga kapatid, gumugulong po yan, ay sumusunod din po yung liwanag na yan. At habang naglalakbay ka, maliwanag ang paligid. Bakit? May ilaw eh. Ganon din po ang ating buhay. Kaya wag nating i-miss ang panambahan po bukas. Let's go to our church. Just like David, sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Why? Meron na namang salita ng Diyos na magliliwanag sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan. Kaya alam niyo po, pag walang liwanag ang buhay, bigla na lang yan magpapakamatay, bigla na lang yan magsisigaw, bigla na lang yan manununtok, magsisigaw, mangungurot, bigla, the worst is, yan, magpakamatay. Bakit? Walang liwanag eh. Kaya nga po, pag meron kang salita ng Diyos, meron kang lampara sa iyong feet at liwanag sa iyong daanan. Napakaganda po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa short daily words of encouragement. Kahit po kami bumabiyahe, meron pa rin kami pagkakataong mag-live anywhere. Salamat sa internet, Panginoon, at we can still be connected to you through your precious word. Pagpalain niyo lahat ng nakikinig. At naway tunay nga, Panginoon, gusto namin magkaroon ng kaayusan, kaliwanagan, kasiyahan ng aming pamilya sa pamamagitan ng iyong salita na aming ilaw at aming lampara. Kayo po ang maitaas, pagpalaan niyo sa araw ng bukas ang aming pag-church, abutin niyo muli ang aming spiritual na pangangailangan. Ingatan niyo rin po ang aming pagbiyahe papuntang Candon. Nasa Kabugaw na po kami from Back to School Fellowship. At makarating din kami na maayos po doon sa kanilang lugar namin. Ito po ang aking dalangin. Pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At see you po sa church po natin sa araw ng bukas upang tayo po patuloy na magkaroon ng liwanag. Magandang gabi, Kuya Hans from sa Bulacan, and from Mami Helen from Mangaldan, Pangasinan, and Kuya Mark Anthony Silak from Batak, Ilocos Norte, Pastor Leonard Sagid from Sarat, Ilocos Norte, at sa lahat pa po ng nakikinig, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless you po. At see you po bukas. God bless. Bye-bye po.